orihinal na Jin Shanshan mula sa mayamang pamilya sa Beijing. Nawala noon, tunay na mayaman, dating nasa probinsya. Masaya at malaya, ngunit nang bumalik sa pamilya. Laging nagpapakumbaba, ngunit si Suyumo. Ang lihim na nanira at pumatay sa kanya, putangina. Bakit ako dapat maging sunod-sunuran? Jin Shanshan. Si Yumo, lumaki sa pamilya natin. Edukadong mayaman, pa ang kapatid namin. Bakit mo siya iniisip ng masama? Tama, huwag mong siraan si Atyumo. Talagang walang respeto ang sunod-sunuran. Sasabihin niya, may dragon energy ang batong ito, kayang magbigay. Nang 10 taong swerte sa inyo, dragon energy. Mas mabuti pa ako. 400 milyon, may gusto pang magtaas. Tita, may dragon energy ang batong ito, simbolo ng swerte ngayong taon. Kapag nabili natin, tiyak na mabibigyan nito. Nang 10 taong swerte ang pamilya natin, tama nga ang hula niya. Kung maniniwala tayo kay Suyumo. At bilhin ang batong ito, malulugi ang pamilya natin. At magiging katatawanan sa mayayaman pagdating ng panahon. Ang nanay kong mayaman at kapatid kong lalaki. Magiging dancer na lang sa bar para magbayad ng utang. Ang dating mayaman ng Beijing, magtatrabaho kasama ang anak. At magiging sikat na entertainer, talagang lumang Ferrari na. Ferrari pa rin. Jin Shanshan, ano na naman ang sinasabi mo? Anong pagkalugi at pagsasayaw? Talaga. Ha? Ma, hindi ako nagsalita. Hindi naman siya nga lumuti kanina. Paano natin narinig ang sinasabi niya? Baka, ang kanyang iniisip. Ma, tiningnan ko ang account natin. 400 milyon na lang ang natira. Bakit 400 milyon na lang? Dapat ay 800 milyon, baka may problema sa kumpanya. Kung ilalagay natin ang lahat ng pera dito, at mawalan ng cash, talagang malulugi tayo. Bangkarote, kung hindi, huwag muna hawakan ang batong ito. Si Boss Wang ay naglabas na ng 400 milyon. Mayroon pa bang magbibida? Tita, bilisan mo, kunin mo na ang batong ito. 400 milyon, isang bises. Binabati kita, Boss Wang. 400 milyon ang nakuha mo. Pagong raw na bato. Tita, paano ka sumuko sa ganitong mahalagang sandali? Shanshan, sa tingin mo, alin sa mga batong ito sa entablado ang dapat kunin? Si Jin Shanshan ay galing lang sa probinsya. Bagong dating na batang babae, hindi alam ang pagkakaiba ng salamin at jade. Paano niya maintindihan ang pagsusugal sa bato? Ito na, ito ang mukhang maganda. Bini-bini, ito ay pira-piraso lang. Sigurado ka bang gusto mong kunin? Ito na. 80,000, pira-pirasong bato. Si Ginang Jin ay nag-alok ng 80,000. Mayroon bang magtataas? 80,000, isang bises, na benta. Si Jin Shanshan ay isang probinsyana. Pagdating pa lang ay ginulo ang plano ko, at si Tita ay, nakinig pa sa kanyang kalokohan, gumastos ng 80,000 para sa isang basura, Sage, dahil gusto mong magpasikat. Hahayaan kitang magpasikat ng husto. Kapatid na Shanshan, talagang kakaiba ka. Kumuha ng bato na may kakaibang hugis, pero dahil nakuha na. Subukan nating buksan ngayon din, para makita nating lahat. Navalang alam, HMP. Sa tingin ko, ano kaya ang makukuha niya? Baka. Makakuha siya ng basura, hahaha. Sige, tama si Suyumo. Dapat makita ito ng lahat. Master, gusto kong buksan ang bato. Tingnan mo, ito ay Emperor Dragon. Binabati kita, Binibini Shanshan. Nakakuha ka ng pinakamataas. Yuri ng Emperor Dragon na bato. Hindi ito possible. Tiyak na swerte lang siya. Hindi niya talaga alam ang pagsusugal sa bato. Kanina pa sinasabi niya na,
Ang pagungraw na bato ay basura lang. Kalokohan. Batang babae, talagang hindi mo alam ang halaga, hiwain mo ang akin. Pagungraw na bato, para makita ng lahat. Ano ang tunay na kayamanan? Hindi possible. Ang pagungraw na bato ni Boss Wang ay ordinaryong bato lang, hindi ito possible. Ang aking 400 milyon. Salamat kay Shanshan. Kung hindi, ang pera ng pamilya Jin ay masasayang. Muntik na akong sumayaw ng pole dance. Totoo pala ang sinabi ni Ed Shanshan. Baka naman si Ate Yumo ang gustong masiraan tayo. Mga sinungaling. Isa lang siyang probinsyana, nakakauwi lang. Paano siya mas magaling sa akin sa pagtuklas ng mga bato? Suyumo, muntik mo ng ibang karote ang pamilya Jin. Matigas pa rin ang mukha mo. Mahigpit pa rin upang ang ang unang may talento na babae sa Beijing, nakikita ko. Unang scammer yata. Hoy, Miss Jean, ay, Master Jean pala. Pwede mo ba akong tulungan pumili ng mga bato? Hoy, Master Jean, pumili ka rin para sa akin. Sige. Ako rin. Ako muna. Ako ang nauna. Hoy, huwag kayong magunahan. Lahat kayo may makukuha. Ikaw muna, tapos ikaw. Tara na. Ito sa iyo, kunin mo ito. Jin Shanshan. Ilang mga adunin ng house. Hindi ka patatawarin ni Master Zan. Master John. Master Zhan, may lumabagsa. Mga patakaran ng auction house, tumulong sa pagpili ng mga bato. Tara. Salubungin natin ang espesyal na bisita. Master Jean, ganito kalinas na Imperial Grignard. Unang business ko lang makakita. Ang galing mo talaga, Miss Jean. Maraming salamat talaga. Salamat, Miss Jean. Dumating na si Master Zhan. Sabi nila, brutal siya at sa murang edad ay naging tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa China. Bakit kaya siya lumabas ngayon? Baka dahil sa babaeng Jean na tumulong sa mga bisita at ginulo ang mga patakaran ng auction. Sino ang gumulo sa auction house natin? Ang authoritative ng mukha niya. Hindi lang may 8-pack, ebis na kayang patayin ang mga boyband. Virgin pa. May ganito palang kagandang lalaki sa mundo. May dimples siya. Teka, sino ba siya? Paano niya nalaman na virgin ako? Master Zhan ang gumulo sa auction. IZ Jin Shanshan. Ikaw ang gumulo sa lugar ko. Hindi ako gumulo. Naku po. Malapit nang mahulog ang chandelier sa kisame. Buko ba tong CD na to? Kulang sa brain cells. Nakatayo pa sa masamang lugar ang buhay kong mayamang dalaga. Hindi pa nakakapag-enjoy ng ilang araw, nabasag na ang ulo ko. Ang pangit ng itsura ko nang mamatay. Naku, Jin Shanshan. Ano ba ang sinasabi mo? Maayos naman ang kristal na ilaw na ito. Bakit biglang nahulog? Hindi lang ginulo ang event ko, sinumpa mo pa ako. Ako. Kakaiba, parang may urge akong lumapit sa kanya. Tama ba ang nakikita ko? Si Zhan na ayaw sa mga estranghero. Ayun, nakayakap sa isang babae. Kilala si Zhan sa pag-ayaw sa mga babae. Baka mamaya. Mabagsik man si boss, ang ganda ng ebis niyang hawakan. Kaso sobrang lala ng pag-ayaw niya sa babae. Boss Zhan, okay lang po ba kayo? Si Shanshan, kakalabas lang sa probinsya. Wala siyang alam. Una, tumulong sa bisita, tapos muntik pa kayong matamaan ng ilaw. Pero sigurado, hindi sinasadya. Kung parurusahan niyo siya, ako na lang bilang ate niya. Ang tatanggap ng parusa. Sino ka? Ako si Suyumo, pamangkin niyo.
at kasintahan ni Chen. Siya ang pangalawang anak ng pamilya Jin, kakagaling lang sa probinsya. Jin Shanshan. Tita, pakiusap mo naman sa kanya na humingi ng tawad kay Zan. Baka sakaling. Dahil sa akin, patawarin siya. Magkamag-anak pala si Suyumo at si Zan. Ay naku, siguradong ipagtatanggol ni nanay ang plastic na to. At ipapaluhod ako para humingi ng tawad kay Zan. Tumigil ka. Si Shanshan ang nagligtas kay Zan. Bakit ka nagsisinungaling? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, palalayasin kita sa pamilya Jin. Grabe ang kasamaan ni Suyumo. Gusto pa niyang siraan si Shanshan. Kailangan talagang maging alerto, kuya. Bakit biglang naging plastic si Etyu mo? Hindi naman siguro niya tayo sasaktan? Baka dahil kakabalik lang ni Shanshan. Ay natatakot siyang mawalan ng atensyon. Naging bitter at nainggi. Ikaw ang pangalawang anak ng pamilya Jin. Jin Shanshan. Maraming salamat sa pagligtas mo, Minas Jin. Pero, bakit ka sumali sa pagtulong sa bisita ng labag sa patakaran? Dinulo ang ayos ng bidding sa pagbili ng Rojade. Wala naman akong ginawa. Nagturo lang ako ng ilang. Batong maganda sa paningin ko. Sino ba naman ang mag-aakalang? Puro high quality pala ang mga napili ko. Pagkakamali bang maging swerte? Si Zan Junyao, hindi lang malabo ang mata. Ang utak ay hindi maliwanag na digmaan sa bahay ng infiltration ng Tiki Jade. Pero hindi man lang nila napansin na may napakalaking pwede na Jade mula sa pagandang pumasok sa kanilang lugar. Naibenta pa ng 400 milyon. Maliwanag na may insider na nagplano nito. Sa halip na linisin ang hanay ng kanyang mga tauhan, ako pa ang pinag-iinitan niya sa maliliit na bagay. Hindi magtatagal. Lulubog ang pamilya Zhan dahil sa insider at siya mismo. Ipapadala sa ibang bansa para pagbentahan ng organs. Anong sinabi mo? Anong insider? Anong pagbebenta ng organs? Hoy, tumigil ka nga sa pagsasalita. Ma, hindi naman ako nagsasalita. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang tungkol sa insider sa pamilya. Pero hindi ko pinalaganap. Siya, nakakagaling lang sa probinsya. Paano niya nalaman ang mga ito? Naku, Zan Ye, paumanhin na po. Zhan Zhan, kakakuha lang namin mula sa probinsya. Medyo bastos pa po ang Ugali niya. isipin niyo na lang po na kanina. Siya ang nagligtas ng buhay niyo. Patawarin niyo na po siya. Tara na. Hinto. Ay naku, siguradong galit na galit si Zhanye ngayon. Ginulo mo ang lugar ni Zhanye, tapos gusto mong umalis? Mukhang nagkamali ang pangalawang anak ng pamilyang Jin. Jin Sean, kilalang kilala si Zhan Yi sa pagiging walang awa. Sinira mo ang plano ko ngayon. Sa pamamagitan ni Zhan Yi, maalis ka na, probinsyana. Mga probinsyano, dapat lang na manatili sa putikan. Sino ang nagpahintulot sa inyo na umalis? Ha? Ano? Ito, iyan. Ito. Ang pagligtas ni Miss Jin sa akin kanina ay lubos kong pinasasalamatan. Subalit, wala masyadong magagandang bagay dito sa auction house na maibibigay bilang pasasalamat. Nais kong anyayahan si Miss Jin. Pumili ng ilang mga antigo sa aking pribadong collection club bilang pagkilala sa kanyang kabutihan. Hindi lang hindi pinagalitan ni Zhanye, Jin Shanshan ay kailangan mapadala ng kanyang mga antigos. Bilang regalo? Si Zhanye PABA talaga ito? Kakakuha lang si Shanshan mula sa probinsya. Wala siyang alam tungkol sa antigong kaalaman kung mamili siya ng mali. Hindi ba sayang ang iyong kabutihan? Ano ang gusto mong gawin? Alam kong may pagkakataon ako ay nag-aral sa pamilya Jin. Kalaman tungkol sa sosyalidad, medyo bihasa rin sa antigo, baka. Ako na ang pipili, ha? Ikaf? Kung nakinig si Boss Jin sa iyo kanina at binili ang batong pagan, ngayon ang pamilya Jin, baka naghahanda na para sa pagkalugi. Hinahamon mo pa ang iyong kaalaman sa antigo. Ang pamilya Zhan ay mayaman sa kasaysayan, may Yuan Qinghua. Bote ng tao na may 2 tainga ng dragon, napakahalaga. Bihirang kayamanan kung malulugi ang pamilya Jin. Maaari ko itong ibenta para bayaran ang utang at manatiling mayaman. Paano ko sasabihin kay Zhan Junyao na gusto ko ito? Shanshan, huwag mong gawin ito, ang Yuan Qinghua na ito. Bote ng tao na may 2 tainga ng dragon, iyon ay pamanang kayamanan ng pamilya Zhan. Napakahalaga, paano mo ito hihingin? Nanay, paano mo nalaman na gusto ko ito? Boss Zhan, dinala na ang hiniling mo. Miss Jin, ang koleksyon na ito ay sa aming pamilya Zhan. Kayamanang ininatan ng maraming taon, tingnan mo kung gusto mo. Wow!
Ito ay talagang... Ito, hindi ba ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Zhan? Ang Yuan Qinghua? Oo. Talagang dinala ni Zhanyi. At ibinigay kay Shanshan? Zanye, paano mo nalaman na gusto ko ito? Ang galing mo talagang umintindi sa akin. Maganda ang iyong paningin. Litsat, dahil buong puso mong ibinigay eh. Hindi na ako mahihiya, halika nanay, umuwi na tayo. Boss Zhan, maraming salamat po. Tara na, alis na. Maraming salamat, Boss Zhan. Jin Shanshan, Hinayaan mo si Zanye na ibigay ang pamanang kayamanan sa iyo. hintayin Montag ako. Boss Zhan, Zabi and Matanda. Ang Yuan Qinghua na ito ay para sa pamilya Zhan. Pamanang kayamanan para sa magiging ina ng pamilya. Pero ibinigay mo ito sa isang batang babae mula sa probinsya ng isang maliit na pamilya. Sulit ba ito? Kakadating lang niya sa lungsod, agad niyang nakita ang problema sa loob ng pamilya Zhan at nakataka siya sa pagbagsak ng ilaw. At iniligtas ang buhay ko. Sa tingin mo, siya ay isang ordinaryong tao. Ito. Si Lolo Zhan ay hindi kalanman. Pumuri sa kahit na sinong babae. Bakit si Lolo Zhan? Basbasan ng Diyos ng kayamanan, basbasan ang aming pamilya, maging masagana sa lahat ng dako, mas mabuti. Na ang aking apo ay makapag-asawa ulit. Ang Diyos ng kayamanan ay may ganito kalawak na kapangyarihan. Oy, Lola, napakagandang balita. Si Lolo Zhan na single since birth. Sa wakas ay magkakaroon na ng kasintahan. Ano, ibinigay ni Junyao ang boat. Kaya siya ang anak ng Jin Shanshan. Oo. Ayos, napakaganda, ipag-utos mo, mag-invest tayo sa Pamilya Jin. Ako mismo ang tatayo sa annual gathering ng Pamilya Jin. Oo, Lola. Naku, talagang gumana ang dasal sa Diyos ng kayamanan. Nagkaroon na ng asawa ang aking apo. Kakaiba, sino ang nagsusumbong sa akin? Baka si Reyna Wang Mu. Hindi pa rin nawawala ang galit, sinusumbatan ako sa langit. Paano nangyari ito? Lahat ay ayon sa plano. Nasira ng taong probinsyang ito. Ma, alam kaya ni Shanshan na ang Yuan Qinghua botle ay palaging ibinibigay ng pamilya Zhan pagkatapos pumili ng mapapangasawa na pamanang simbolo. Ano ang sinasabi Montag? Nan-Elf, kumusta ang auction gayon? May narinig akong isang piraso ng hapakan jade. Halika rito, ngayon ay nakuha ng ating anak. SA auction. Tara, tingnan natin. Naku, ito. Ito ang pamanang bote ng pamilya Zhan, ang Yuan Qinghua bottle. Tama. Naku. Yumo, tunay kang anak ng pamilya Jin, na mahusay na pinalaki, ang iyong mata, ay lalong gumaganda, hahaha. Jin Shanshan, sabi ka OSA iyo. Kailangan mong baguhin ang iyong mga probinsyanong ugali. Matuto kayo mo ng mga alituntunin at kagandahang asal ng mayayaman. Ha? Ito ang aking mapagkiling na amang napunta sa pamilya. Kailangan mong matuto sa iyong mahal na Yumo. Ngayon, muntik na tayong gumastos ng 400 milyon para sa isang basag na bato. O ano to? Ay tatay ngayon sa auction house. Gusto niyo mo ang isang i-4 bilyon na OJD mula sa pagan. Pinilit niyang bilhin ni Mama. Buti na lang nalaman ni Shanshan na peke. Kung hindi, mabubutas ang bulsa natin. Uunga, et saka, si Shanshan gayon ay. Nakapagligtas pa ng buhay ni Boss Zhan. Itong Yuan Dynasty Blue and White Vase, regalo SA kanya. Ni Boss Zhan bilang pasasalamat. Ha? Ano? To? Ay naku, bakit naman ganito? Yumo, sa susunod, mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Ha? Jin Shanshan, tungkol sa nangyari ngayon. Swerte mo, pero kailangan mo pa ring matuto ng mga patakaran. At dapat kang matuto kay Yumo. Huwag mong dalhin ang mga bastos mong ugaling probinsyano. At huwag mong ikahiya ang pamilya natin. Narinig mo? Opo, tatay. CSA, isang taong ang pampaaral ay mula sa ambag. Ng mga taga-baryo, naging palamunin ng ilang dekada. Ngayon, nagpapanggap na siyang sosyal. At laging kakampi sa mga ibang tao. Pero, hindi ko masisisi ang matandang to sa pagiging base. Ang mga mata ni Suyumo ay kapareho. Ng kanyang unang pag-ibig, si Mama lang ang hindi alam na.
Akala niya siya ang una. Ano? Meron palang unang pag-ibig si tatay. Jiang Yunchi, ano bie, tu? Isang buwan nang nakauwi si Shanshan. Hindi mo man lang siya inalagaan. Tinulungan mo pa itong si Suyumo. Naapihin siya. Sino ba talaga ang anak mo? Honey, hinay-hinay lang, masakit. Ay naku, kasi naman abala ako sa trabaho. Sa kumpanya, walang oras eh. Siyempre walang oras, kaninang tanghali. Pagdating sa airport, naglaan pa ng oras sa kotse. Para makipagkantutan kay Zhang, hay naku. Ang mga marka sa leg ni Zhang. Ang lalaki naman. Huwag kang gagalaw. Ano? To? Sino ang may gawa ng mga markang ito? Mrs., pakawalan mo muna ang kamay ko. Ito ay pribado. Gino. Nan elf, kumalma ka. Si Zhang ay katulong man. Ay may dignidad din, huwag mong gawin to sa harap ng mga bata. Ang paghahagad at pagtatanong, hindi ito angko. Jiang Yunchi. Wala kang karapatang magsalita dito. Ipaliwanag mo ito sa akin ngayon. Kung hindi, umalis ka na agad. Madam, 20 taon na akong naglilingkod sa inyo. Kilala niyo naman ako. Bakit niyo ako ginaganito? Ako ang gumaganito sa iyo. Tingnan mo ang kahihiyang ginawa mo. Tapos sasabihin mong ako ang gumaganito sa iyo. Tita, pakiramdaman muna ninyo. Zhang, naalala ko noong nakaraan. May isang lalaki ang nagdala ng kumot sa iyo. At mukhang magkasundo kayo. Kayo bia ay. Nagmamahalan na? Oo, ziyan ga. Naku, sabi ko nga. Matanda na tayo, nakakahiya kung sasabihin pa. Kaya hindi ko sinabi. Madam, hindi ko inakalang magkakaganito. Nakakahiya sa inyong lahat. Sige, lumabas ka muna. Si Suyumo, napakalakas ng pagtatanggol kay Zhang. Baka natatakot na walang maglalason sa kuya. Pagkatapos mabangkarote ang pamilya Jin sa talino ng kuya, pwede sana siyang bumangon pero dahil sa patuloy na pagkalason, nawawala sa sarili kaya napilitan siyang sumayaw ng pole dance. Nalason ako? Kaya pala laging antok-antok ako. Ang kuya ay tagapagmana ng Jin Group. Pero palaging tinitingnan ni Jiang Yunchen bilang hadlang. Kapag nawala ang kuya, ang kumpanya ay mapupunta kay Jiang Yunche. Ano ang sinasabi Montag? Si Papa at si Yumo ang nagtutulungan para sirain ako. Jiang Yunche, ikaw at AKO ay magkasama ng ilang dekada pero ginawan mo ako ng ganitong kasamaan. Imbestigahan agad ang mga record ng pagbili ng gamot ni Papa at ni Suyumo sa nakaraang taon. Kung natagumpay ang plano ni Suyumo at Jiang Yunche. Sa auction at nabangkarot si Mama. Nasira ang utak ng kuya, si King He ay bata pa. At ako ay isang probinsyana na walang laban. Ang yaman ng pamilya Jin ay mapupunta kay Jiang Yunche at Suyumo. Hindi ba? Huwag ka nang uminom. Ano ba? Natakot ako. Tito. Tita. Dumating si Yichen. Yichen, bakit ka naparito? Pinapunta ako ng mga magulang ko para pag-usapan. Ang kasal nating dalawa. Oo nga. Tungkol sa kasunduang pagpapakasal na ito, noong una, gusto naming si Suyumo ang maging anak naming Jin at pakasalan ka. Pero, bumalik na ang anak kong si Jin Shanshan. Kaya naisip ko, baka pwedeng palitan ang ikakasal. Pwede ba? Ito ang pamangkin ni Zhan Junyao. Ang boyfriend ni Suyumo mukhang. Ang buntis ni Suyumo ay sa kanya. Buntis si Suyumo. Hindi, itong si Shenichen mukhang. Mabait pero sa totoo lang, malandi. Ano bang hindi pa niya natikman? Hindi siya interesado sa tulad ni Suyumo, isang mapagpanggap. Hindi siya interesado. Tita, ang kasal ko at ni Yichen Jej, hindi ba't matagal nang napagkasunduan? Bakit biglang papalitan? Nga, Nancy, hindi tamang magpalit ng tao ngayon. Hindi ba? Teka, hindi talaga si Suyumo. Tunay na nagmamahal sa playboy na ito, ginagamit lang niya. Ang pag-ibig kay Shenichen. Para takpan ang katotohanang may iba siyang kinakasama. Ang ama ng sanggol sa kanyang tiyan ay... Jin Shanshan, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Jin Shanshan, tulad mong taga-probinsya, walang kwenta. Kahit anong gawin mo, hindi kita tatanggapin. Ang tulad ni Yumo na lumaki sa mayamang pamilya. Ang karapat dapat maging asawa ni Shen Yichen. Dati, ako pa ang... Sip-sip ni Shenichen, sip-sip hanggang sa wala nang natira. Sip-sip hanggang sa wala nang natira.
Napakagaling ni Yichen Jej. Natural lang na magustuhan siya. NG Kapatid. Jin Shanshan, mas mabuting magkaroon ka ng sariling pagpapahalaga, hindi lahat ay gusto ko. Ang kasunduan naming ni Yumo, darating ang aking tiyuhin. Si Han Junyao, siya mismo ang magtataguyod. Talaga, napakaganda naman. Sino ba ang may gusto sa isang playboy na tulad mo? Ikaw at si Suyumo magsama kayo. Isang playboy, isang buntis sa iba, bagay na bagay. Tunay na meant to be. Ang aming Shanshan ay makakahanap na mas mabuti dahil kayong dalawa ay nagmamahalan kaya't magpakasal na kayo agad. Siege, Tita. Yichen, nakarating ka na rin naman dito. Kumain ka muna bago umalis. Hindi na po, Tito. May biglang urgent matter AKO. Kailangan kong asikasuhin agad. Sa susunod na lang, babalik ako para dalawin kayo. At pag-usapan ng detalyado ang mga plano sa kasal. Okay? Alis na ako. Yumo, kita-kit sa susunod. Tito, Tita, Isazama Kao na si Yichen. Siege. Ay, kaya pala si Suyumo ay buntis. Sa anak ng tatay niya. Kaya pala nagmamadali siyang ipakasal si Suyumo para may ibang lalaking mag-ako ng bata. Uncle. Kamusta ang usapan sa pagsasama ng pamilya natin at ng mga Jin? Yung si Jin Shanshan. Uncle, S.I. Jin Shanshan, ay isang talagang subdulang tagahanga. Noon pa man, ay hindi siya mapakali sa akin. Kanina, gusto niyang palitan ni Chairman Jin. Ang kasunduan para kay Yumo, pero agad kong tinanggihan. Tagahanga, ganoon pala siya sa lahat. Hoy, tao! Pasundan niyo si Jin Shanshan. Gusto kong malaman ang bawat kilos niya. Opo. Uncle, alis na rin po ako. Yunya. Lola. Ito ang handog para sa pagsasama ng pamilya natin at ng mga Jin. Tingnan mo kung sapat. Pagsasama? Ayaw ko. Parang paninda lang ako. Ang pag-ibig ay hindi mapipilit. Pagsasama sa mga Jin? Kanino? Siyempre yung pangalawang anak ng mga Jin na mula sa probinsya. Si Jin Shanshan. Zinopi Abia. O kaya, ipadala mo na lang ang pamangkin mo na si Yichen. Sige po, Lola. Kanina ko lang nasabi ng malakas. Ang pagsasamang ito ay ugnayan ng pamilya at tungkulin ko ito. Aray. Nancy, may emergency. Sa order ng kumpanya, kailangan kong asikasuhin agad. Anong order? Bakit nagmamadali? Hindi ka nakakain? Ang order na ito ay mahalaga. Sa performance ng kumpanya sa buong taon, dapat maasikaso agad. Huwag kang mag-alala, babalik agad ako pagkatapos. Siege, alis na ako. Ma, hindi na rin ako kakain. Magsushower na lang muna ako sa kwarto. Siege. Ma, kuya, naririnig niyo ba ang... Mga inisip ni Ate Shanshan? Naririnig mo rin? Oo. Ikaf? Nanay, ako rin. Kanina, sabi ni Shanshan na sina tatay at Yumo ay nagtulungan para lasonan ako. Hindi po yun. Higit Totoo man o hindi, malalaman natin sa investigasyon. Pumunta tayo sa kwarto ni Suyumo para alamin ang totoo. Tara. Nanay, halos buong kwarto ni Yumo ay hinalungkat ko na, wala akong nakitang kahit ano. Nanay, baka nakakamali lang si Ate Shanshan? Para sa akin, hindi naman mukhang ganon sina tatay at etiyo mo. Baka nga nakakamali lang talaga si Shanshan. Hala, nanay, ano nang ginagawa ninyo? Nag-general cleaning sa kwarto ni Suyumo. Shanshan, baka nakakamali ka. Kay tatay at Suyumo, halos buong bahay, ay hinalungkat na namin, pero wala kaming nakitang kahit anong ebidensya ng kanilang kalokohan. Anong pagkakamali? Hindi ako nagkakamali, Neko. Ang tanga mo naman. Ang babaeng yon at ang matandang yon, siguradong tinapon na ang ebidensya. Kahit baliktarin niyo ang buong bahay, wala kayong makikita. Pero, grabe ang tapang nitong magsing-iro. Naglakas loob pang magkantutan sa loob ng kotse sa basement ng Jin Corporation. Anong sinabi mo? Ha? Sabihin mo, Tag. Ay naku, ituloy mo. Wala akong sinabi.
Oo nga pala. Ni, hindi ba't sinabi mo kahapon na may naiwan kang singsing sa parking ng opisina? Oo nga. Ay naku, yung singsing na yon ay pamana ng pamilya natin. Ay naku, kailangan kong mahanap yon agad. Sumama kayong dalawa sa akin. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Ay sige na, tara na. Si Jin Shanshan na yon. Pagdating pa lang, ginulo na ang plano natin. Ang tungkol sa atin. Hindi kaya niya nalaman? Anong magagawa ng probinsyanang yon? Huwag kang mag-alala. Sa huli, sa atin ang pamilyang Jin. Ay. Boss Jin, bakit kayo nandito sa ganitong oras? Nasaan si Jiang Yunchi? Nasa kotse ba? Si Boss Jiang po ay nasa kots. May inaasikaso pong urgent. Ayaw niyang may storbo. Sa kotse mag-asikaso. Ginagago mo ba ako? Tabi. Narinig mo ba? Umalis ka diyan. Ay Boss Jin, sumusunod lang po ako sa utos. Huwag mo naman akong kahirapan. Empleyado lang po ako. Pinahihirapan kita, kaya't magsabi ka ng totoo. Sino talaga ang nasa kots? Ang ingay, mukhang exciting na eksena na. Malapit na. Umalis ka diyan. Ano NG ginagawa ninyo? Nancy, anong nangyayari? Tita Yuanju, kuya, bakit kayo nandito? Na-mess up ko yung mga files ni Tito kanina. Inaayos ko na. Oo, tama. Tingnan mo, wala namang masamang nangyari tulad ng sinasabi mo. Bakit Montag binabastos si Ate Yu Montag? Ako, Wala akong sinabi pero si Suyumo. Hindi ba't naghatid ka kay Shinichen? Bakit ka nandito? Suyumo, ano ba talaga ang nangyari? Oo nga, Yu Montag. Bakit ka nasa kotse ni Tito? Tita, ganito kasi, may bago siyang collaboration. Kilala ni Kuya Yichen yung client. Kaya sama-sama kaming pumunta. Si Shen Yichen? Nasaan siya? Umalis na si Yichen. Tingnan mo. Nandito pa pirma niya sa dokumento. Ma, nandito pirma ni Kuya Yichen. Walang problema. Baka nagkakamali lang tayo kay Papa. Uwi na tayo, huwag na nating istorbohin siya. Mga tangang magkapatid. Kung malaman ninyo yung red lace underwear ng mahal ninyong Suyumo. Nakatago sa ilalim ng unan. Maiiyak kayo sa banyo. Anong nakatago sa ilalim ng unan? Wala naman, nan-elf. Huwag ka nang mag-isip pa, may trabaho pa ako. Anong kinakatakot mo? Titingnan ka onga. Ano ba talaga yan? Umalis ka. Jiang Yunchi, ano tu? Ipaliwanag mo. Papa, bakit? Hindi ka o rin alam. Secretary Wong. Ano ang ginangyari? Bakit may ganito sa kotse ko? Boss Jean. Boss Jiang, naalala ka o. Noong hiniram nina, Boss Sang yung kotse noong nakaraang linggo. Naiwan nila ito. Ako ang may kasalanan, hindi ko agad na-check ng maayos. Kayang-kaya MOBA. 2. Kahit yung mga gamit sa kotse, hindi mo maayos-ayos. Paano ka nagtatrabaho? Muntik nang mamisinterpret ni Nancy. Tama po kayo, Boss Jiang. Mag-ingat po ako sa susunod. Talagang mag-ingat ako. Toto ba lahat ng sinasabi ninyo? Opo, Boss Jin, toto po yun. Ma, kalap si Ate Yu Montag. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin na nyo sa bahay. Kapag may problema, nagdadrama at nagkakasakit. Yung galing. Sayang hindi nag-short film. Dr. Zhang, kumusta? Walang malubha kay MSU mo, gutom lang. Dagdag pa ang pagka-stress, medyo low blood sugar. Kaya pala ang dinadala ni Suyumo, anak pala ni Papa. Kaya pala nagmamadali siyang ipakasal si Suyumo. Yung sanggol sa tiyan niya, okay lang ba? Boss Jin, baka po nakakamali kayo. Maingat kong sinuri kanina, at hindi po buntis si MSU mo. Mukhang na-misinterpret ko si Yumo. Anyway, si Papa at si Isi Hao matagal nang nagtutulungan. Hindi nga ibubulgar ang pagbubuntis ni Suyumo. Anong sinasabi mo? Boss Jin, lahat nito ay madalas bumili ng gamot na nakakasira sa central nervous system nitong nakaraang taon. Kapag inabuso, magdudulot ito ng pagbaba ng katalinuhan at kalituhan. Pagkatapos mabankrupt ang pamilya Jin sa galing ni Kuya, makakabangon sana siya pero lason siya ng lason. Kaya nalilito at napilitang mag-pole dancer na lang.
Napredict na naman niya. Jin Shanshan, kailan ka hihinto? Kanina, pinagtripan mo si Yumo. Ngayon, Ngayon, isang gusto mo bang guluhin ang pamilya natin? Yan ba ang gusto mo? Masama ang pakiramdam ni Yumo ngayon. Lumabas muna tayo, huwag nating istorbohin ang pahinga niya. Yumo, magpahinga ka muna. Papakiusapan ko ang housekeeper na maghain ng pagkain para sa'yo. Ano ang nangyari? Paano nila nalaman? Ang nangyari sa kotse at pinagdudahan ang relasyon natin. Si Jin Shanshan, kanina nung nagali si Nancy, paulit-ulit niyang sinabi na pinagtripan ka ni Jin Shanshan. Siguradong tinututukan niya tayo ng palihim. Jin Shanshan, ikaf na naman. Marami siyang alam, kailangan nating kumilos agad. Hoy, may pagbabago sa plano. Maagang kilos. Jin Shanshan, binabalan kita. Mula ngayon, maging maayos ka at ingatan mo ang iyong bibig. Huwag mo nang siraan si Yumo. Nanay, palagi naman akong maayos, hindi ako nagsalita. Nanay, kumalma ka. Baka hindi ganoon ang sitwasyon. Ganun lang kasimple, Shanshan. Dalhin mo muna si Kinghi sa kwarto para magpahinga. Kakausapin ko muna si nanay. Oh, Tara. Yuanju, ano ba talaga ang nangyari? Sabi ni Shanshan, sinasabuatan ni tatay at yung muna lagyan ako ng gamot. Pinacheck ko sa assistant ko at nakita kong sa nakaraang taon. Marami talagang binili si tatay na gamot na nakakasira sa central nervous system. Kung ganun, toto siguro. Ang sinasabi ni Shanshan. Inisip ko ng mabuti, si tatay at Yumo. Talagang may kakaiba sa kanila. Baka nga sila ay nagtutulungan. Paubusin ang yaman ng pamilya Jin. Hindi ito walang besehan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Totoo man o hindi, hindi tayo dapat maging kampante. Nanay, ikaw ang nagtatag ng Jin Group. Subukan mong gamitin ang pagkakataong ito para muling kontrolin ang Jin Group at alamin ang katotohanan. Siege. Pagkatapos umalis ni Yichen, nagpunta ang pamilya Jin sa underground parking para hulihin, pero wala silang nahanap. Yan talagang gawa-gawa lang. Pero Zhan, nahanap namin ang kotse at ang video sa dashcam. Nakita doon ang buong proseso ng pagtataksil ni na Jiang Yunche at Suyumo. Heh. Nagsisimula ng maging interesante ang mga bagay. Ibigay mo ito kay Jin Yuanzhao. Opo. Jin Shanshan, sa palabas na ito. Tutulungan kitang palakasin, tingnan natin kung hanggang saan ang apoy. Yunya. Lola, Balita ko, interesado ka sa pamilya Jin. Sakto sa susunod na araw. May malaking palabas ang pamilya Jin. Samahan mo akong manood. CJ. Lola, Nanay, bakit mo kami ginising ng maaga para mag-almusal? Kumpleto na tayo, ngayon ay may mahalagang anunsyo ako. Simula ngayon, ako na ang opisyal na mamamahala sa Jin Group. Hindi pwede, Suyumo, ano ba ang ibig mong sabihin? Tita, matagal na po kayong may chronic nervous disorder. Maraming bagay sa kumpanya, nag-alala lang ako sa kalusugan ninyo. Nga, Nancy, ang tagal mo nang wala sa kumpanya. Nagbago na ang lahat ng operasyon. Kung babalik ka ngayon, kailangan mong magsimula muli sa umpisa. Masyadong. Nakakapagod at nakakastress yan. Noong araw, nag-umpisa akong walang-wala, pero naipasok ko pa rin. Ang Jin Group sa stock market. Ngayon, babalik lang ako. Ano ba ang hirap doon? Kayon ga, bakit parang natatako kayo? May tinatago ba kayo? Siyempre, natatakot silang mabuko, itong magsing-irog. Patago silang naglilipat ng assets ng kumpanya, ginawa pa nilang. Libreng motel ang basement parking, na-try na nila lahat ng posisyon. Hindi nila alam may dashcam pala sa kotse. At yung nervous disorder ni Mama, sila ang may gawa. Pinainom nila ng gamot ni Isizhao ang reseta ni Mama. Para mapaalis siya sa kumpanya. Desisyon ko na, babalik ako sa kumpanya ngayon para pamunuan ang Jin Group. Magiging abala ako sa mga susunod na araw, kaya ang annual party ngayong taon. Shanshan at Yuanju ang bahala. Sila na ang mag-organize para sa akin. CJ, Opo, Mama. Nancy, hindi ba ipinangako mo sa akin na ako at si Yumo ang mag-asikaso? Kakakabalik lang ni Shanshan mula sa probinsya. Hindi pa niya alam ang mga etikwete ng mayayaman. At apiarin si Yuanju, kulang pa sa karanasan. Kung sila ang mag-asikaso, baka masira ang party at maging katatawanan ang pamilya Jin. S.A. Buong Manila. Nga, tita. At sa party ngayon, si Boss Zhan at ang matandang Zhan ay tatalo dahil sa engagement kao kay Yichen. Kaya sila pumayag kung si Shanshan ang mag-host. Hindi sila darating. Kung palpak ang party, ang pamilya Jin ang mapapahiya. Wala kang pakialam dito, Suyumo. Hindi mo dapat pinapakilaman ang mga bagay ng pamilya Jin. Ako. Hindi ka o naman ibig sabihin yun. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos na ako, alis na ako.
Kayo na lang. Nan-Elf, mabait naman si Yumontag. Bakit mo siya sinabihan ng ganoon sa harap ng mga bata? Masyado ka namang harsh. Ano? Nagagalit ka dahil sinabihan ko siya. Baka naman may relasyon kayo. Grabe ka na talaga, wala ka na is ahulog. Segs, susunod na lang ako sa'yo. Ang mga bagay na may kinalaman sa piging, hayaan na lang natin si Yuan Chao. At si Shanshan ang mag-asikaso. Tapos na ako kumain. Shanshan, ken ka pa. CJ, Jinchuan, talagang maraming salamat sa'yo ngayon. Kahit gabi na, sinamahan mo pa akong umuwi. Ma. Zeno ito? Ito ay ang iyong tiyo, Song Jinchuan. At kasabay ko rin sa kolehiyo. Ah, Jinchuan, ito ang aking panganay na anak. Si Jin Yuanju. gumasto pa, Tio Song. Yuanju. Madalas kang nababanggit ni Nancy. Talagang gwapo ka pala. Sobra na po. Ang iyong tiyo Jinchuan ay isang international na top lawyer, eksperto sa kaso ng asset maintenance. Ngayon, espesyal siyang bumalik para tumulong sa asset liquidation at matulungan akong maayos na may pasa ang Jin family. Salamat. Ito ang aking anak na babae, si Jin Shanshan. ito yung matagal na nakakagusto kay Mama. Si Song Jingchuan. Noon, siya ang pinakasikat na heartthrob at valedictorian. Pero dahil kay Mama, hindi siya nagpakasal. Pero, bakit hindi naisip ni Mama na dahil sa kanilang kaklase sa kolehiyo? Si Jang Yunche ay matagal nang iniligaw si Song Jingchuan. Sa maling landas, ang pagdating ni Song Jingchuan ngayon ay hindi para tumulong kundi para maghasik ng lagim. Sinasadya ni Jang Yunche na si Song ay umuwi sa kritikal na panahon para malapit siya kay Mama. At sa annual meeting, pagkalat ng chismis na nagluloko si Mama at naglipat ng assets. Sa ganitong paraan, maaaring iwan ni Jang Yunche si Mama at agawin ang negosyo ng Jin family. Mas malala pa, pagkatapos mawala ng pera si Mama, si Song Jingchuan ay nagpapanggap pa bilang tagapagtanggol, araw-araw pumupunta sa club para bigyan si Mama ng pera hanggang sa dinala niya si Mama sa villa sa probinsya at doon pinahirapan ng ilang araw bago siya nahuli ng pulisya. Naku po, ang love story ng mga middle-aged. Grabe pala ang drama. Jin Nan-Elf. Ano ang gusto mong gawin? Napalampas natin ang maraming taon, tapos ka na. Gayon, akin ka na. Bitawan mo ako. Ito Song, salamat sa paghatid sa nanay ko. Pero may iba pa kaming gagawin, hindi na kami maghahatid sa iyo, okay? Nan-Elf kita na lang tayo bukas. Oo, kita na lang bukas. Kumain ka es atabi. Nanay, kung totoo ang sinabi ni Shanshan kanina, ano ang plano mong gawin? Ang matandang lobong si Jang Yunche. Naglakas loob siyang magplano laban sa akin. Akala niya vegetarian ako? Ang mag-asawang ito, ginawang libreng bahay ang underground parking. Na-unlock na nila ang napakaraming posisyon, hindi man lang nila alam na may dashcam sa kotse. Hindi nila alam. Yuanju, naalala Montag ba? Sinabi ni Shanshan. Jiang Yunche. At ang kanyang maliit na babaeng lobo, ginawa nila sa kotse. Ang mga bagay na iyon, hindi nila alam na may dashcam sa kotse. Tulungan mo akong makuha ang video na iyon, kung sa annual meeting. Talagang ibubuhos nila ang dumi sa akin. Titiyakin kong matitikman niya ang lasa ng pagkawasak ng reputasyon. Hindi ba't ganito na ang oras? Bakit hindi pa nagsisimula? Nung si Boss Jiang, ang nag-host ng annual meeting, hindi siya nahuhuli. Nanay, bakit hindi pa dumadating? Siguro first time. Mag-host ng ganitong malaking event, nagkakagulo sila. Et nantala. Baka ang second generation ng pamilya Jin ay hindi kayang kontrolin ang ganitong malaking eksena, kaya natatakot. Huwag kayong ganyan. Si Kuya Yuan Shao ay tiyak na. Inalagaan si Ate Shanshan kaya nahuli. Kakadating lang ni Jin Shanshan. Mula sa probinsya, hindi pa sanay sa ganitong malaking event, normal lang yan. Narinig nyo na ba? Kumakalat na sa buong high society ng Beijing. Noong unang pumasok si Jin Shanshan sa pamilya Jin, suot niya ang malaking flowery jacket at makapal na cotton pants. May dala pa siyang. Sako na mukhang luma, nakakatawa talaga itsura niya. Ay. Isang batang lalaki na early 20s, plus isang batang babae mula sa probinsya. Ang pamilya Jin na mahirap na angat. SA high society and Beijing, baka masira. Sa kamay ng second generation, hindi alam. Ano kaya ang iniisip ni Boss Jin? Narinig ko na ngayon ay darating din. Si Boss Zhan at ang matandang Zhan sa annual party ng pamilya Jin. Ganito na lang ang paghahanda ng Jin family. Kitang-kita na pinapahiya nila ang sarili nila. Ma, pakinggan mo ang sinasabi nila.
Kasama naman ni Shanshan si Yuanzhu. Siguro naman walang mangyayaring problema. Mahal, mukhang malapit na ang oras. Naiinip na ang mga bisita at reporters sa venue. Baka ako muna ang umakyat. Tana, wala ng oras. Boss Jin, kung hindi pa magsisimula ang annual party, alis na ang mga bisita at reporters. Edi ikaw muna ang umakyat. Sige. Dumating na si Boss Xiao Jinjin. Naku po. Sino yung babae sa tabi niya? Ang ganda-ganda. Tiyak na isa siyang socialite. Magaling, tunay na anak ako ni Jinansi. Sia pala si Jin Shanshan. Akala ka OBA isa siyang yoloks na probinsiana? Wow, sobrang spoiled ni Boss Jin sa kanya. Yang gaun niya, kitang-kita na custom, made at haute couture. Noong nakaraan, sabi ni tita na magpapakustomize ng haute couture gown para pala ibigay kay. Jin Shanshan. Kahit gaano pa kaganda ang ayos, wala rin yan. Ang tunay na halaga ng annual party ay nasa mga EIE na inimbitahan. Si Boss Zan at ang matandang Zan. Ang pinakamakapangyarihan sa China, dumalo para sa akin. Sa annual party ng pamilya Jin para mag-invest. Tama, ang lola at tito ko, hindi talaga sumasama sa ganitong MGA Business Gathering. Ngayon lang sila pumunta dahil sa akin. At KUMO. Jin Shanshan, kahit lagyan mo pa ng balahibo ang manok, hindi pa rin ito magiging Phoenix. Sa aming social circle, mga tulad mong biglang sumisikat. Na geologs, hindi makakapasok. Bakit ka nakangiti? Natatawa ako sa'yo, ang ordinaryo mo pero ang lakas ng loob mo. Yung tinatawag nilang average but confident sa internet, ikaw yun no. Ikaw. Dumating na si Boss Zan at ang matandang Zan. Ay naku. Matandang John, Boss John. Ang pagdating ninyong dalawa ay nagbigay ng karangalan. SA Gene Group. Lola, Tio. Ang ganda niya ngayon. Boss Jin. Pumunta ako ngayon para makita ang anak ninyong babae ng pamilya Jin. Ay, napakaganda, Lola. Sa wakas ay dumating na kayong dalawa. Boss Jin, ito ba ang anak ninyong babae? Lola. Siya ang aming inampon na anak sa pamilya Jin sa loob ng maraming taon. Yu Montag. Lola Zan, ako si Suyu Montag. Isang inampon na babaeng ulila sa pamilya Jin. Hindi maayos ang tayo, peke ang ngiti. Kitang-kita ang pagiging mapagkalkula at maliit ang isip. Nagpapanggap pa bilang tunay na anak ng pamilya Jin. Suyu mo. Ang gusto kong makita ay ang tunay na anak ng pamilya Jin. Isang inampon lang ang lakas ng loob mong magpakita dito. Sino KBA? Nasaan ang tunay na anak ng pamilya Jin? Lola Zan. Ito ang aking tunay na anak na babae. Jin Shanshan. Kumusta po, Lola Zan? Mabuting bata. Talagang anak ni Boss Jin. Maayos ang asal, kitang-kita ang pagiging dalagang may pinag-aralan. Junia. Batin Montag si Shanshan. Ganito ulit ang pakiramdam, bakit ba tuwing titignan ko ang kanyang mga mata? Mabilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ulit ang mukha niya. Mas malakas ang epekto, sayang lang at malamig ang ugali. Kung hindi, baka humaba ang buhay ko sa kakatingin sa kanya. Ay. Magpakabait ka. Lola, si Yumo kanina ay nagmamadali lang. Siya naman ang aking nobya. Unang bisis niya kayong makikita. Natural lang nakabahan, patawarin mo na siya, pwede ba? Lola, laging binabanggit ni Yumo na gustong makita kayo, at sinasabi pa niya na magiging mabait siya sa inyo, ang inyong pagdating ngayon.
ay dahil din kay Yichen at Yumo. Si Nancy ay kakabalik lang sa kumpanya, kailangan niya ng tiwala at suporta. Ang inyong pagdating ay malaking tulong sa pamilya Jin. Kami sa pamilya Jin ay lubos na nagpapasalamat. Talaga, Boss Jiang? Ang swerte Montag naman. Hindi lang si Boss Jin ang sumusuporta sa iyo, kundi pati na rin ang negosyo. Lalo pang napaunlad ang napakagaling na batang henerasyon na ito. Lola, sobra naman po. Ako po, mula pagkabata ay inampon ng pamilya Jin. Magaling lang talaga ang pagpapalaki ng tiyuhin at tiya. Pero itong si Shanshan, kakadating lang sa lungsod. Ang mga asal at patakaran ng mayayaman, kailangan pang pag-aralan. Ang pag-abot ko sa estado kong ito ngayon, talagang, hindi ko makakamit ng walang suporta ni Nancy. Ngayong hawak na ni Nancy ang kumpanya, mula ngayon, dapat na akong magpahinga sa likuran. Ilalaan ko ang oras at lakas sa pag-aalaga ng pamilya. Ganun pala siyang nagmamalasakit sa pamilya namin. Bakan ka. Ako ang nagkamali sa kanya. Si Jiang Yunchen ay itong social climber. Noong naniligaw pa siya sa nanay ko, wala siyang maayos na salawal. Ngayon, nagpapanggap na mabikas. Pero wala siyang isang salitang totoo sa bibig. Zeno? Sinong nagsasalita? Magsisimula na ang taunang pagtitipon. Pakisalubong ang dating chairman ng Jin Group, si Jiang Yunchi, para sa kanyang talumpati. Alam naman ng lahat ng naririto. Na ako si Jiang Yunhe. Noong araw ay isang mahirap na taga-bundok. Noon AKO. Mas malinis pa ang bulsa kaysa mukha. Wala akong ibang kayamanan, kundi ang aking determinasyon. Kaya naman. Nang piliin ako ni Nancy, na nagmula sa kilalang pamilya, nang walang pag-atubili, isinumpa kong ibibigay ko ang lahat. At ang buo kong pagmamahal sa kanya. Sa mga nagdaang taon, minahal ko siya ng lubos. Hindi ka o kailanman. Sinuway ang aking pangako. Mas maganda ang pagpapakita ng damdamin, mas masakit ang pagtataksil. Heto na, yung artista. Simulan mo na ang palabas. Siya ang nagsasalita. Pero, hindi ko inaasahan na ang babaeng minahal ko ng buong puso. Ang aking dating asawa ay nagtaksil sa dati niyang kasintahan. Tinalikuran ang pamilya at gumawa ng kasuklam-suklam na paglilipat ng ari-arian. Kaya ngayon, ipinapahayag ko sa harap ng lahat. Nahiwalayan ko si Jin Nancy. Diborsyo. Boss Jin, tanong ka o kay Boss Jiang. Tungkol sa akusasyon ng pagtataksil at paglilipat ng ari-arian, totoo ba ito? Sa ganitong kritikal na sandali, kukunin mo ang kumpanya. Naghahanda ka na ba para sa diborsyo? Walang katotohanan iyan. Si Jiang Yunchi, sa harap mismo ni Boss Han at ni Lola Zhan, nagbunyag ng eskandalo. Gusto mo bang sirain ang imahe ng Jin Group? Boss Jean. Boss Jiang, ano ba talaga ang nangyayari? Tia, alam kong hindi dapat ako ang magsabi nito. Pero hindi mo naman dapat gawin ang ganoong kasuklam-suklam na bagay kay Tio. Kahapon, nagdala ako ng mga dokumento sa opisina para sa inyo. Nakita ko kayong kasama ni Tio, Song Jingkyuan. Sa opisina, naglalambingan at may balak na masama. Paano ninyo nagawang paalisin si Tio nang walang daladala? Yung Montag, okay ka lang? Yung Montag. Yung Montag. Tia, tunay na pagmamahal ang ibinibigay sa iyo ni Tio. Paano mo nagawa yon sa kanya? Grabe talaga ang katatawanan. Itong matandang to at itong babaeng demonyo. Para lang pigilan si Mama na bumalik sa kapangyarihan, naglakas loob silang. Siraan si Mama. Ayon sa takbo ng script, hindi ba dapat ngayon na ipapakita ang matibay na ebidensya? Sana kayanin ni Mama, huwag sana mahimatay. Kung hindi, bubuksan ni Song Jingchuan ang forced love storyline para kay Mama. Alam niya pati ang susunod na mangyayari. Kung ganong. Si Jin Nancy ay nabiktima ng plano ni na Jiang Yunchi. Etsu Yumo. Ma, hindi ka naman talaga. Tumigil ka. Mga bagay na matatanda, hindi dapat pakialaman ng bata. Talaga bang nagloko si Boss Jin? Nagsimula ng maglipat ng ari-arian si Boss Jin. Mukhang may katotohanan ito. Hoy, mga kasama, tahimik muna. Pakinggan ninyo ako. Ang aking ina ay laging prangka at tapa. Hindi niya kailanman ipagkanulo ang pamilya o sasaktan ang kumpanya. Lahat ng ito ay gawa na may masamang balak sa kanya. Tama, kilala ka o si Boss Jin. Sa loob ng maraming taon, at tiwala ako sa kanyang pagkatao. Huwag naman sana tayong magpadala sa mga walang basehang paratang. Parang larong bata lang ang dating. Tingnan ninyo kung ano yon.
Ang mga ebidensyang ito ay aking natuklasan ng hindi sinasadya at nanganganib ako para makuha ito. Tia, alam kong baka magalit kayo sa akin sa mga sinasabi ko. O baka palisin pa ako sa pamilya Jin. Pero hindi ko kayang panoorin kayo. Lubusan mo sa akin ang kayamanan ng pamilya Jin. Niloko ninyo ang napakaraming taong nagtiwala sa inyo. Tama. Tia, buti na lang at agad itong nalaman ni Yumo. Grabe ang ginawa mo. Hindi mo na nga nahiya kay Tio. Ni hindi ka man lang naluha ng husto. Ang drama mo, kay Yichen lang yan epekto. Iyong tangang yon. Si Suyumo, ang plastic. Parang naglalakad na. Textbook ng kontrabida. Pero hindi rin naman katakataka kung bakit siya todo suporta kay Jayang Yonche. Dahil siya ang white moonlight ni Jayang Yonche. Ang anak na babae pagkatapos tumakas kasama ng iba. Ang lakas ng loob ni Jayang Yonche. Hanggang sa nakasloob siya kay Suyumo at ang Tulina. Anak na babae ng pamilya Su at pinagawa siyang dalaga sa pamilya Jin lang. Mahigit 20 taon. Si Suyumo para mahigpit na makapit sa malaking puno na si Jayang Yonche. Siyempre todo ang pagpapakita niya. Nanay. Jiang Yunchi. Boss Jiang, ngayon ay annual party ng Gijin Group. Ang mga kilalang tao sa Beijing ay naririto. Dinadala mo ang mga problema sa pamilya. Sa puntong napahiya tayo. Hindi ba ito angkop? Lola Zahn, Boss Zahn. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Alam ko, ang mga problema sa pamilya ay dapat itago. Ang ganitong mga bagay ay dapat resolbahin ng pribado. Ngunit si Jin Nancy, pa sa kanyang dating kasintahan, ay kinain ang lahat ng pera ng Jin Group. Ginawa ko ito para sa mga shareholder ng kumpanya. At sa kapakanan ng mga empleyado, para hindi na sila maloko, kaya ko ginawa ito. Jin Nancy, hindi lang sayo ang kumpanya. Kung gusto mong magnakaw, tinanong mo ba kami, ang mga shareholder? Kaya pala kamakailan, malaki ang nawala sa pundo ng kumpanya. Ikaw pala ang may pakana. Boss Jin, para sa kumpanya, kaming lahat ay nagsumikap. Nararapat ba ang ginawa mo sa aming pagsisikap? Nara-apat ba? Oon ga. Ang galing ng pagpapasa ng sisi, ang kasalanan mo sa paglustay ng pera. Ay ipinasa mo kay nanay para magalit ang lahat. At lahat ng shareholder at empleyado ay maningil kay nanay. Si nanay at kuya, dahil sa utang, ay wala nang magawa. Kaya napilitan silang sumaeo ng pole dance. Jin Shan. Tigilan mo na. Nanay, kuya, ano ba talaga ang nangyari? Mahigit 20 taon tayong nagtulungan, talaga bang dahil sa walang basehang paratang, isasantabi mo ang ating pagmamahalan, at yuyurakan mo ang dangal ng pamilya Jin? Jin Nan Elf ay nagtulungan pa kunin ang lahat ng pera ng Jin Group. Naisip mo ba ang ating pagmamahalan? At ang dangal ng pamilya Jin? Sigish, dahil determinado kang ako ang nagtaksil sayo. Ngayon ay gusto kong makita kung anong solidong ebidensya ang may papakita mo. Mga kasama, bago ipakita ang USB na ito. Katulad ninyo, may konting pag-asa pa ako. Sana ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaasahan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo Si Jin Nan Elf. kung paano siya nakipagsabuatan. Kai Song Ying Huan para unti-unting wasakin ang Jin Group. Boss Jiang, hindi madali ang pag-asawa. Kailangan bang umabot sa puntong ito? Lola Zhan, huwag na po kayong mag-advise sa akin. Ang ginawa ni Jin Nancy ay lumampas na sa limitasyon ko at nakasira Sa interest ng lahat ng shareholders at empleyado ng kumpanya. Ngayon, kailangan kong magbigay ng paliwanag sa lahat. Tama ang sinabi niya. Tama, ang ganda ng sinabi niya. Tita, nitong mga nakaraang taon, para sa paggaling mo. Noong nag-inuman siya, dumugo ang lalamunan niya at naospital. Ayaw niyang sabihin sa'yo para hindi ka mag-alala. Sabihin mo nga, paano mo nagawa ang ganitong kasalanan sa kanya? Tigilan mo nga. Nagiinuman daw hanggang dumugo. Kitang-kita sa EV, magdamag siyang naglalasing kasama ng mga modelo. Hanggang ma-air at may nakita pang sakit. Buti na lang matagal nang hiwalay si mama sa kanya. Kung hindi, paano na lang siya makakasayaw sa club? Yunchi, Pakyos Aplang. Ang laman ng USB na ito, huwag mong ipakita sa kanila. Kung hindi, wawakasan nito ang pamilya natin. Jin Nancy, ngayon mo lang naisip ang pagsisisi? Noong ginagawa mo ang mga kalokohan mo, bakit hindi mo naisip? Na maapektuhan ang pamilya natin? Yunche, para sa iyo, nag-anak ako. Para sa iyo, inalagaan ko ang bahay at ibinigay ko pa ang buong kumpanya sa iyo. Talaga bang wala ka ng pakialam? Sa ating pagsasama at itatapon mo lang ang dangal ng pamilya natin. Pasensya na sa inyo, nadumihan ang mga mata ninyo, pero, para sa hustisya at sa kumpanya, kailangan kong gawin ito. Yunchi.
Naku, ano ba ito? Kunan nyo ng litreto. Grabe. Siguradong mag-trending ito ngayon. Walang hiya. Nagkagulo na ang lahat. Nakakahiya. Hindi Umalis ka. Suyumo, ikaw pala ito? Hindi toto ito. Niloko montag ako. Umalis ka. Lola, niloko niya ako. Naka. Ano ba ito? Ang nasa litrato ay si Boss Jiang Asuyumo pala. Pinagtatanggol niya si Boss Jiang. Akala ko ba, sa likod ng likod, masunurin ka pala? Huy, ang uniki naman ng dalawang to, sa loob ng kotse pa ginawa. Hindi ito toto. AI generated lang 2. Patayin mo na. Ang galing. Talagang magnanakaw ang nagkakantiyaw. Jiang Yunche, ikaw mismo ang may sira ang moralidad. Ikaw ang unang nangaliwa, tapos ikaw pa ang magsasampa ng kaso. Pinagbintangan at pinagtaksilan si Boss Jin. Ako, isang matandang babae. Sa buong buhay ko, isang taong kasing kapal ng mukha mo. Ngayon ka o lang nakita. Hindi. Lola-san, nakakamali ka. Hindi ito toto. Jin Nancy, bakit mo pinagplanuhan ng mabuti? Napekihin ang video para ako'y mapahama? Napakasama mo, parang ahas. Grabe, hindi naabot ang moral at batas. Sa bilis mo magpasa ng sisi. Ang linaw-linaw ng video na to. Halos nakadikit na sa mukha mo. Itong matandang to, kaya-kaya pa magsinungaling. Eh ano pa ba? Kung kaya nitong mag-alaga ng kabit, ano pa ba ang hindi niya kaya gawin? Tapos ako pa ang sasabihang nanira sa'yo. Jiang Yunche, sabihin montag. Kung hindi mo malimutan ang iyong unang pag-ibig, okay lang. Pero ang anak niya, pinatira mo pa sa tabi mo. Niloko mo ako ng ilang dekada. Ano? Akala mo, makakalusot ka sa ganitong paraan. Pero hindi mo alam, walang sikreto na hindi nabubunyag. Si Suyu Montag ay anak pala ng unang pag-ibig ni Jiang Yunchi. Para makuha ang yaman ng pamilya Jin, inilipat ang mga ari-arian. Tapos ako ang pinagbintangan. Sa totoo lang, lahat ng ito ay plano ninyong dalawa. Ang tagal kong itinago to. Paano niya nalaman? Jin Nancy, ginawa mo ang lahat. Pasiraan ako at si Yumo. Kahit anong kasinungalingan, kaya mong gawin. Jiang Yunche. Ako si Jin Nancy, ilang dekada nang naglalaro sa negosyo. Hindi ako sumasabak sa laban na walang katiyakan. Yuanju. Nanay. Mga kasama, ito ang detalyadong record. Ang mga pondo ng kumpanyang ninakaw ni Jiang Yunchi sa loob ng isang taon. Pati na ang mga property at stocks. Nabili niya at isuyong mo sa ibang bansa. Ang tunay na nagnakaw sa kumpanya. Siya rin ang taksil sa pagsasama. Si Jiang Yunchi mismo. Siya ang tunay na trader. Si Jiang Yunche ang salaran. Ikaf. Talagang nanay ko, noong kabataan ay nakapagtagumpay sa negosyo. Nakalikha ng daan pagkatapos magpakasal ay nagkaanak. Ng mga magagandang anak at ngayong matanda ay kayang sumayaw. Mommy, pinatay ang lalaking trader. 10% ang ibinigay ko. Hindi. Jiang Yunchi, ikaw ay nagnakaw sa sarili mong kumpanya. Inilagay mo ang pera ng kumpanya sa sarili mong bulsa. Kaya pala nitong quarter. Malaki ang lugi, lahat ng pera. Ay pumasok sa bulsa mo. Ipinapahayag ko, simula ngayon, ay tatanggalin ko ang relasyon namin ni Jiang Yunchi. Si Suyumo ay tinaboy ko rin sa pamilya Jin. Gagamitin ko ang lahat ng legal na paraan. Para mabawi ang ating mga ari-arian, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, ako na ang magiging bagong leader ng Jin Group. Ang langit ng Jin ay magiging maaliwalas na. Mabuti. Lola, lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Jin Nancy. Para siraan ako, gusto niya akong sirain, alam ko. Pumunta kayo rito sa annual meeting para sa akin. Nagmamalasakit kayo sa akin. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Ano KBA? Isang walang hiya, masamang loob. At nagmamalaki na marumi, karapat dapat ka ba? Sa paningin ko, Lola, ako. Sa ganito, ang pamilya Han ay pumunta sa annual meeting. Hindi para kay Suyumo. si Suyumo ay nagmamalaki pa. Walang haya. Kuya Yichen, tulong montag ako kay Lola-san. Ipaliwanag, pwede na tayong magpakasal ngayon. Umalis ka. Sino ang gusto mong pakasalan? Suyu Montag, pinabalaan kita. Huwag kang lalapit sa akin. Nakakadiri ka. Ita, tingin ko, pwede nating baguhin ang kasunduan ng ating pamilya. Sa tingin ko, ako si Jin Shanshan. Ay bagay, hindi ba?
Aray Lola, aray, masakit, Lola. Bastos, nag-iisip ka pa tungkol sa asawa ng tito mo. Ano, asawa ng tito? Lola, ibig sabihin ba nito? Si Jin Shanshan ay asawa ng tito ko? Lola, nalilito ka ba? Kailan ka nagkaroon ng apo na babae? Nalilito? Malinaw ang isip ko, sinadya kitang isama. Sa annual meeting ng Jin para makita mo. Ang magiging apo ko na babae, si Jin Shanshan. Ha? Ako? Ano? Lola Zhan, nagkakamali po ba kayo? Ako at si Boss Zhan. 2 beses lang kami nagkita, ni hindi man lang kami nag-usap ng matagal. Paano ako naging apo mong babae? Ayaw ba niya? Shanshan, may tradisyon ang pamilya namin. Yung Yuan Kinghua Vase, Palaging Ipinapamana. Sa asawa ng pamilya bilang simbolo, binigay ni Junyao sa'yo ang vase na yon. Kaya ikinikilala ka na naming apo naming babae. Bakit niya ako tinitignan ng ganyan? Gusto ba niya ako? Lola Zhan, dahil seryoso ang pamilya ninyo sa pangako. Sumasang-ayon na rin ang pamilya namin. Siege. Libreng asawa pa ang kasama ng vase. Jin Shanshan talagang. Swerte mo. Hindi pwede. Ayaf kao. Isang probinsyanang walang kwenta. Paano siya makakapasok sa pamilya Zhan? Hindi siya karapat-dapat kay Boss Zhan. Suyu Montag, Zino KBA. Anong karapatan mong magsalita dito? Guard, itapon niyo itong. Walong Haya. Mulan Gayon. Hindi na sila papapasukin sa bahay namin. Alice, lumabas kayo. Bitawan niyo ako. Tulong. Jin Nan Elf, hintayin Montag. Pinilit mo ako sa sulok, hindi kita pababayaan. Lola Zhan, pasensya na po sa nangyari. Nakakahiya po. Pamilya na tayo, huwag kayong mahiya. Nga tama. Shanshan, tungkol sa kasal. Dahil sang-ayon na ang mga magulang, bukas. Magparehistro na kayo. Ano? Talagang numero 1 mayaman sa China, kahit harapan ng bahay ang ganda. Jin Shanshan. Akala ko hindi ka talaga dating sa bahay namin. Ano ba? Ma, siya yung kagabi lang, bigla na lang pinilit ni Lola, na maging nobya ng tito ko. Jin Shanshan. Ang pamilya Jin sa Jin City, maliit lang. Ikaf. Kakagaling mo lang sa probinsya. Kami, kilalang pamilya. Hindi ka dapat basta-basta pumasok dito. Payo ko sa'yo, huwag kang umasa sa mga imposibleng pangarap. Ito ang ate ni Zhang Junyao. Zhang Yawen. Mukhang hindi ito madaling pakisamahan. Kung ikaw ang magsasabi ng pag-urong sa kasal, bibigyan kita ng konting dignidad. Kung hindi, kapag pumasok ka sa pamilyang ito, baka hindi mo kayanin. Paano kung hindi ako sumang-ayon? Jin Shanshan, hindi KBA naniniwala na. Si Zhang Junyao ay tunay na nagmamahal sa iyo. Ang pakikipagkasundo niya sa iyo ay para lang matupad ang huling habilin ng lolo na magpakasal agad para makuha ang mana ng pamilya Zhan. Okay lang, hindi naman nagiging pagkain ang pagmamahal. Basta't mayaman si Zhang Junyao. At kilala ang pamilya Zhan. Ang kasal na ito ay panalo para sa akin. Kung mahal niya ako o hindi. O ano pa man. Importante ba yun? Ikaf. Babalaan kita, itigil mo na yung mga imposibleng pangarap mo. Hindi ko hahayaang maging ina ng pamilya Zhan. Ang isang katulad mo. Siya ang magiging ina ng pamilya Zhan. Kasal kami ni Shanshan ayon sa batas.
Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan. Ito, talaga bang pakakasalan mo itong taga-probinsya? At tapasukin sa pamilya? Ikaf. Tawagin mo siyang tita. Masyado na ba akong mabait sa'yo? Kaya nakalimutan mo na ang lugar mo. Sanjunyao, para sa ikabubuti mo ito. Huwag kang magpapadala sa taong may masamang hangarin. Tama, aminado naman siya kanina. Na pera lang ng pamilya Zhan ang habol niya sa iyo. Alam ko ang ginagawa ko. Wala kayong karapatang makialam. Ikaf. Siege, magikita pa tayo. Magkikita pa tayo. Wow! Pakakasalan mo ako. Dahil lang sa pera, Jin Shanshan. Sa isip mo, ako ba ay isa lang? Hindi na pwedeng pagkakitaan. 20 lang ako, ikaw ay 30 na. Kung hindi bumagsak ang King Dynasty, baka ako pa ang anak mo. Hindi kita gusto. Dahil gwapo ka at mayaman, kundi dahil matanda ka na. Ikaw, Boss Zhan, ang kasal ay sa totoo lang. Isang pagsasama ng mga resources. Parehong may makukuha sa isa't isa. Patas lang iyon. gusto ko siyang halikan. Ano ba ito? Lola, ma, bakit kayo nandito? Shan Shan, halika dali. Lola Zhan, kamusta po? Lola, ipakikilala ko po sa inyo. Ito po ang nanay ni Junyao at ang kapatid niya. At ito naman po ang iyong tiya. Ang nanay ni Zhan Junyao. Ang ihuaksya siya ni Sheng Shu. At ito po si Tia Zhan. 3 beses na champion sa Women's Sanda. Ang kapatid ni Zhan Junyao, isa sa pinakabatang akademisyan sa Huaxia Research Institute. Mukhang hindi kayo basta-basta, mga babae ng pamilya Zhan. Ang lakas ng impluensya nyo. Alam niya ang mga pagkakakilanlan natin. Teka, hindi naman siya nagsalita. Paano natin? Narinig ang sinasabi niya. Ikaw ang asawa ni Junyao. Ang manugang kong si Jin Shanshan. Ma, Maganda, pero hindi sapat yan. Mabuti. Hindi ganun kadaling makapasok sa pamilya namin. Kailangan mong dumaan sa aming pagsubok. Pagsubok, Para maging Zhanjiaju mo, hindi sapat ang maganda lang. Para makapasok sa pamilya Zhan, kailangan mong pagdaanan ang pagsubok namin. sila ang tatalo sa akin. Hindi kaya labanan sa paggamot, sa research, o sa suntukan. Ang pagsubok namin ay Tama. dapat magaling ka sa mahjong. Akala ko ba away? Kinabahan ako. Mahjong pala. Sakto. Eksperto ako dyan. Sige, laro tayo ng mahjong. Game ako. Jin Shanshan, kaya mo ba to? Sila ang mga hindi matalo-talong. Mahjong Masters. Huwag kang mag-alala. Ako si Jin Shanshan sa mahjong table. Hindi pa ako natalo. Sige na. Red Dragon, East Wind, 9-1. Nay. Rear 1 suit ang target ko. Waiting for 3, 6, 9, 1. Isang 6-1 na lang sa wall. Nasa kay mama bilang partner tile. Hindi niya itatapon. Pero, Nay, nakapag-barbecue ka ba sa garden nung isang gabi? Yung paboritong premium wagyu ni Tia pa ang inihaw. Tapos hindi mo siya sinabihan? Kumain ka ng barbecue na hindi ako sinama. Hindi, Nakdadit KDIBA? Tia, wag mo namang sisihin si Nay. Ikaw kahapon, kinain mo ba yung... Lihim kong kinain ang limited edition na wine-filled chocolates na koleksyon ni Lola. Naubos ko. Nasaan ang wine-filled chocolates ka o? Hindi ko alam eh.
At saka Lola, hindi ba't noong isang linggo ay aksidente mo? Natamaan ang blind box ni ate at nahulog sa sahig. Kahit mabilis mong inayos, pero yung gilid. Parang may bakas pa rin oh. Ma, yung blind bots na yon, 3 buwan ko bago nakuha sa gacha. Ay naku anak, bibilhan kita ng bago niyan. Huwag ka nang magalit ha. Self-draw, 5 bamboo. Pure 1 suit. Nanalo ka talaga. Sabi ko na sa'yo sa mahjong. Wala akong kinatatakutan. Lola, tita at ate, pasensya na, talo ay talo. Bayaran niyo na. Eto. Shanshan, ang galing mo talaga sa mahjong. Grabe. Muntik na maubos ang pondo namin. Halika, Baigay mo keme Montag. Itong jade bracelet ay simbolo ng punong babae ng Zan family. Ibigay ko na ito sa'yo bilang regalo kong pagtanggap sa'yo. Halika, isuot ka osayo. Shanshan Wala akong ibang maibibigay kundi ginto. Lahat ito ay para sa'yo. Sa Zhan family, ako ang bahala sa'yo. Alaynan. Ete, itong kotse ay kahapon ko lang nakuha. Kasi, na. Wow. Sige, hindi na ako mahihiya. Salamat Lola, tita at ate. Masaya KBA, Shanshan. Sa Zhan family, lalaki ang nagtatrabaho para sa pamilya. Babae naman ang maganda lang. Mula ngayon, manatili ka na dito ng mapayapa. At hayaan mo si Junyao na magtrabaho para sa'yo. Ang ibig sabihin ni Lola ay, pera ni Zan Junyao ay akin na lahat. Savings ni Zan Junyao. Stocks, trust funds, ay naku, ang dami-daming pera. Yaman na yaman. Buhay na ako ng puro pera na lang. Aray. Hala. Hindi pa nahuli ang trader sa Zhan family. Patuloy nitong ninanakaw ang pondo ng kumpanya. Kung magpapatuloy ito, maubos ang pera niya. Kung ganun, ang pera niya ay pera ko rin. Hindi ko papayagang lokohin ako. Ang galing ng mga trader. Binayaran nila ang finance department para itago ang totoo. Ang butas sa paglipat ng assets. Sana may katulad ko sa Zhan Group na matapat at magaling sa accounting. Shanshan, kulang sa tao ang finance department. Samahan mo ako sa opisina para tumulong sa audit. Ako, Jin Shanshan, bakit ka pumunta? Sa opisina namin, ito ay lugar para sa trabaho. Hindi palengke sa probinsya ninyo. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta dito. Tama si Tito. Maraming confidential na impormasyon dito. Hindi dapat mo siya dinala. Asawa ko si Shanshan ayon sa batas. Wala namang problema kung tutulong siya sa audit. Hindi ba't katatapos lang ng annual audit noong nakaraang buwan? Bakit bigla na lang may audit ulit? Ano? Bilang chairman, may karapatan akong mag-audit. Kailangan ba ng permiso mo bilang vice president? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung may audit man. Dapat sa finance department ibigay. Probinsyana lang siya, hindi natin alam kung marunong magbilang. Ano ba ang kaya niyang i-audit? Ito, naiintindihan ba niya ang financial statements? Mas mabuting ang janitor na lang ang mag-audit kaysa sa kanya. nagpanik sila nang marinig ang audit. Ngayon ko lang nalaman. Sila pala ang mga trader na nagnakaw sa Zhan family. Bilang panganay na anak, akala ni Zhan Yawen. Siya ang magmamana ng Zhan family. Pero bago namatay ang patriarka, si Zhan Junyao, ang itinalagang tagapagmana, hindi kayang talunin ni Zhan Yawen ng harapan. Kaya kasama ni siya ni Chen. Lihim nilang inilipat ang assets. Kaya pala siya pumipigil. Napakasal ako sa Zhan family, dahil kay Zhan Junyao. Pagkatapos ng kasal, ang mana ay mapupunta kay Zhan Junyao. Sila pala ang mga trader sa Zen family. Bakit mo ako tinitingnan? Boss John, ito ang financial statements ng grupo sa nakaraang taon. Shanshan, pakitingnan mo ito. Tingnan mo ang mga account na ito, may anumang kakaiba ba? Kusan, ito ang buong na ito ng panlaki. Isang buwan na overtime para lang makumpleto ang dami ng account. Sigurado ka bang ipapagawa mo ito sa asawa mo ng mag-isa? Jin Shanshan, naririnig Montag ba? Ang workload na ito, kahit abutin mo ang susunod na buhay mo, hindi mo matatapos. Naiintindihan mo ba ito o uwi ka na lang para maglaro ng puti?
Ganito lang kaliit na account, kalahating oras lang matatapos ko. Oh. Gusto ko talagang makita kung paano mo ito kinukwenta. Kuhaan mo ng top of the line na computer ang asawa ko. Hindi kailangan. Ako. Ito lang ang gagamitin ko. Jin Shanshan, saan mo hinukay itong lumang antigo? Hindi kaya. Ninakaw mo ito sa tindahan sa inyong baryo? Jin Shanshan, hindi ko inkala na hindi ka marunong gumamit ng computer. Pero curious ako kung paano mo ginagamit ang sira-sirang abacus na ito para mag-account. Talaga? Sige, panoorin mo ng mabuti, huwag kang kumindat. Ang galing niya, talagang babae ang gusto ko. Tapos na? Nagpapanggap lang. Ayon sa resulta ng account, sa loob ng 1 taon, ang Zan Group ay mukhang kumikita sa account. Pero sa totoo lang, may abnormal na pagkalugi ng pera. Ang tiyak na halaga ng pagkalugi ay 1,073,850,000 pesos. Pagkalugi ng 1 bilyon. Ayon sa daloy ng perang nalugi, halos sigurado na sa loob ng kumpanya, may iligal na paglipat ng ari-arian. Ikaf. Ano ang sinasabi mo, Jack? Huwag mong isipin na. Ginagalaw mo lang itong sira-sirang abacus. Pwede ka nang magsinungaling at siraan ang aming grupo. Ongo, iso kang propinsyono. Ano ba ang alam mo, Tak? Dito, ginulo niya. Ang order ng kumpanya, huwag kang maloko sa kanya. Sinasabi ko lang ang resulta ng pag-check ng account. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong I double-check ngayon din. Shanshan ay mabait lang. Tumulong siyang i-check ang account ng kumpanya. Itinuro niya ang problema, bakit kayo nagpanik? Baka naman, may kinalaman kayo sa pagkalugi ng kumpanya. Ano ang sinasabi mo, Jack? Huwag kang mauto ng babaeng ito. Mga palilin lang niya. Yichen, tayo na. Iimbestigahan ng Zanyawen at Shenichen. Mga tala sa pera. Pati na rin ang lahat ng kanilang mga galaw kamakailan. Opo, Boss San. Ay, ang tanga-tanga mong asawa ko. Sa pagiging maingat ni Zanyawen, ang mga tala ng perang inilipat sa kanilang account ay matagal nang nalinis. Ngayon, para takpan ang kakulangan sa pondo ng kumpanya, tiyak na magpupulong siya ng mga shareholders. Sasabihin niyang dahil sa palpak mong pamumuhunan, nalugi ang kumpanya. Gusto ka niyang paalisin sa pwesto tapos sasabay sa kalaban. Para ibenta ka sa ibang bansa. Boss John, may problema. Si Vice President Zanyawen, kasama ang mga shareholders, ay nakakagulo sa conference room. Gusto nilang magpulong agad. In emergency shareholders meeting. Puntahan mo na sila. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Tara. Pumunta tayo sa conference room. Mga kasama, sa nakaraang taon, ang mga libro ng kumpanya natin ay lugi ng higit sa 1 bilyon. Ito ay resulta ng mga estratehiyang pamumuhunan na pinamunuan ni Zhan Junyao simula ng maging chairman. Ganun ba? Boss Zhan, ano ba talaga ang nangyari? Nakakadismaya, ganito na lang ba ang kakayahan mo sa pamumuhunan? Paano mo dadalhin ang Zhan Group sa magandang kinabukasan? Boss Zhan, humihiling kami ng bagong botohan. Pumili ng chairman na tunay na makakapagpatakbo ng grupo at kumita. Bagong botohan. Ito, kanina mo pa sinasabing ayusin natin ito. Di ba? Sige, ngayon na natin ito ayusin ng maayos. Ikaw ang gumamit ng assets kaya nalugi. Pero pinapasa mo sa asawa ko ang sisi. Ganito ba ang style mo? Pareho kayo ni Jen Yunche. Dahil sa isang training mo. Zanyawen para matakpan. Ang paglilipat mo ng assets, gumawa ka pa ng peking ebidensya. Para siraan ang kakayahan ko sa pamumunan. Anong paglilipat ng assets? Zhan Yunya. Huwag kang magsinungaling para iliko ang usapan. Mga kasama, ang kakayahan ni Boss Zhan sa pamumuhunan ay dapat tingnan sa performance ng kanyang investments. Hindi sa mga malicious na screenshot. Ang pinakamalaking investment ni Boss Zhan ngayon, ito ay isang bagong proyekto ng pioneer ng Enerha. Ang presyo ng stock na ito ay talagang nasa mababang antas at nagkukumpulan. Pero batay sa mga kilalang patakaran ng suporta sa industriya, sa loob ng 1 oras, ang presyo nito ay tataas ng malaki. Sa mataas na antas ng pagtaas. At si Gian Zanyawen. At si Shenichen. Ang mga stock na binili ninyo, kahit mukhang maganda ang takbo ngayon,
Sa loob ng 5 minuto, lahat ito ay babagsak. Ito ang asawa ni Boss Zhan. Zijin Shanshan. Zabi-Zabi. Siya ang pangalawang anak ng pamilyang Jin. Kakabalik lang mula sa probinsya. Isang dalagang walang karanasan sa larangan ng pamumuhunan. Paano niya malalaman ang impormasyon tungkol sa pagtaas at pagbaba ng stock? Jin Shanshan, ang mga stock na aking ininvest. Laging tumataas, hindi bumababa. Wala kang alam sa capital market. Nandito ka. Ano ang karapatan mo magsalita ng ganyan? Madaling magyabang. Kung may kakayahan ka, ituro mo ngayon ang isang stock na tataas ka agad. Kapag nagsalita ang Diyos ng yaman, kung aling stock ang sasabihin niyang tataas, iyon ang tataas. Tataas iyon ng walang pasubali. Bilhin ninyo ngayon ang Ruikang Medical. Bago magsara ang merkado ngayong araw. Ang presyo nito ay hindi bababa sa 10%. Katava-tava. Ruikang, isang kumpanyang halos patay na. Malapit ng mabangkarote. Batang babae, taon-taon ang lugi ng kumpanyang ito. Walang pag-asang umangat sa stock market. Ngayon, pinapabili monta kami. Ng stock na ito, maliwanag na niloloko mo kami. Ang Diyos ng yaman mismo ang nagturo. Ayaw ninyong sumunod tapos sasabihin ninyong niloloko ko kayo. Kaya pala hindi kayo yung mayaman. Agad, gamitin ang lahat ng aking assets. Bilhin ng buo ang Ruikang Medical. Boss John, pero ang Ruikang Medical ay talagang malaking bukay. Natatakot ako. Tigilan mo ang kakulitan. Kung sa palagay ng asawa ko ay sulit, edi bilhin. Siege, Boss Zhan. Zhan Junior. Ngayon, kasama mo pa siya sa kalokohan. Naloloko ka na ba ng babaeng ito? Nakikita ba ninyong lahat? Zhan Juniao, naniniwala sa maling payo. Nagdedesisyon ng parang laro. Ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat. Na umupo bilang chairman. Tama. Imino mong kahikao. Naalisin si Zhan Juniao sa posisyon ng chairman. Ang mga shareholder na sumasang-ayon, itaas ang kamay. Zhang ayon. Ako rin. Ruikang, tumaas ang Ruikang. Ruikang, tumaas ang Ruikang. Ano? Mabilis na tumataas ang Ruikang Medical. Grabe. Putunga ang sinabi ni Jin Shanshan. Mga kasama, mabilis magbago ang stock market. Pero, Swerte lang Zijin Shanshan. tama lang ang hula niya. Kanina pa sinasabi niyang bababa ang mga magagandang stock na binanggit niya sa nanay ko. Pero hanggang ngayon, maayos naman ang mga yon, di ba? Talaga? Didilatan mo ang mata mo at tingnang mabuti. Iyawen, bumababa na lahat ng mga stock na yon. Lahat bumababa, Zhan Yewen. Hindi pa sinabi mo dati na ang mga ito ay mga gold stock na siguradong kikita. Ngayon, nalulugi kami. Nawala na pati puhunan. Dapat magpaliwanag ka sa amin. Pansamantala lang ito. Technical na adjustment. Babalik din yan. Aray, wala na ang pera. Zayang. Zhan Yawen. Nilinlang mo ang lahat sa pamumuhunan at iligal na ipinagbili ang mga antigong bato sa bodega para sa sariling interes pagkatapos ay ipinasa mo ang pagkalugi. Sa akin para kunin ang kapangyarihan. Matagal mo na itong pinlano. Di ba? Ha hindi ganun. Ako ang panganay na anak ng pamilya Zhan. Dapat sa akin mapunta ang negosyo ng pamilya Zhan. Lahat ng ginawa ko ay para mabawi ang nararapat na. Mana sa akin. Huwag kang maghangad. Habang buhay ako, hindi ko hahayaang mapunta ang negosyo ng pamilya Zhan. Sa yo. Lola, bakit? Ako naman ang anak ng pamilya Zhan. Lola, pinapaboran Montag siya. Ang pagiging makasarili mo sa negosyo, ipinapakita mo bilang mabuting hangarin. Sobrang kapal ng mukha ng mag-ina na ito. Zhan Yawen. Masama ang intensyon mo, hindi ka karapat-dapat. Kung ibibigay ang negosyo ng pamilya Zhan, sa'yo, masisira lang ito. Mga kasama, ipinapahayag ko ng opisyal. Si Zhan Juniao ang magiging nag-iipong mana ng pamilya Zhan. Hindi pwede. Sa akin lang dapat ang posisyon ng puno ng pamilya. Hindi makukuha ni Zhan Juniao yan. Mga tauhan, palayasin niyo ang maginang. Val Angia. Mula ngayon, wala na silang kinalaman sa pamilya Zhan. Hindi ako alis. Lola, pinapaboran Montag siya, Lola. Matapos alisin ang mga traidor sa grupo, ang natitira ay gagamitin para bayaran.
Makakabawal man lang ng 30%. Dagdag pa rito ang mga pondong. Nailipat dati. Pondo personal ni Zhan Junyao. Sa susunod na taon, magsisimula ng dumoble ang paglago. Jin Shanshan. Tignan pa ang assets ng kumpanya. Mas maganda pa ba ako? Tigilan mo yan, kalkulahin na natin ang cash flow hanggang katapusan ng taon. Jin Shanshan, ganito ka ba talaga kahilig sa pera? Ano? Kulang ba ang kinikita ko o hindi ako sapat na gwapo? Hindi mo man lang ako tinitigan. Boss Zhan, hindi ba't malala ang misogyny mo dati? Ayaw mo sa babae. Ang ilang salita, pandinig lang ay hindi totoo. Ang paningin. Ang tunay na ebidensya. Nanay, pinalayas tayo ni Lola sa bahay. Na-freeze pa ang bank account ko. Ano na ang mangyayari sa atin? Hindi ba talagang wala na tayo at kailangan nang kumain ng simpleng pagkain? Tumahimik ka, nag-isip ako ng paraan. Huwag mo akong istorbohin. Aba, zinubia ito? Kayo palang dalawa, mga asong ulol. Kuya Yichen, narinig ko na ang nangyari sa'yo. Tita Zhan, na isang mahalagang miyembro ng pamilya Zhan, ay pinalayas. Ito ay talagang sobra na. E ano ngayon? Hindi na kayo makakabuhay sa labas. Pumunta kayo rito para pagtawanan kami ng nanay ko. Ang ginawa ninyong dalawa ay napakabaho. May lakas pa kayong lumabas at makita ng mga tao. Yichen, palisin mo ang mga bisita. Tika, MS, San, pikinggan Montag ako. Sa sitwasyon natin ngayon, kung mag-isa tayong lalaban, hindi natin kayang talunin ang pamilya Zhan at Jin. Pero kung magtutulungan tayo, baka may pagkakataon pa tayong mabawi ang lahat ng ating mga nawala at bawiin ang lahat. Magtutulungan? Ngayong wala na tayong dalawa, ano ang magagawa natin? Ano ang ating gagamitin laban sa kanilang dalawa? Tita Zhan, hindi kami pumunta ng walang dala. Ano ito? Ito ay isang lason, walang amoy at lasa. Kapag nalason, sa loob ng isang araw ay mamamatay. Etwa lang Antidote. Lola, Pinalayas mo ako, kaya't hindi kita. Pababayaang mamuhay ng tahimik. Ang pamumuno sa pamilya Zhan ay dapat sa akin. Nagising. Biglang nahilo ang matanda. Ano? Nanay, Lola, ano ang nangyari? Bakit bigla siyang nahilo? Lubhang hindi matatag ang presyon at tibok ng puso. Ginawa na namin ang lahat ng pagsusuri. Pero hindi pa rin namin malaman ang eksaktong sanhi. Manang, ikaw ang pinakamahusay na medical expert. Kahit ikaw ay hindi makahanap ng sagot, ano na ang gagawin natin? Laging malusog ang katawan ni Lola. Bakit ganito ang nangyari? Madilim ang noo at may itim na usok ang buong katawan, hindi sakit ang kay Lola. Ito ay isang bihirang uri ng lason. ano? Nalazon si Lola? May mga taong nag-aalaga sa pagkain at pamumuhay ni Lola, bawat gamit ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri at pagpili. Paano ito nangyari? Nabigla na lang siyang nalason. Bilis, baguhin ang direksyon ng pagsusuri. Itaas ang antas ng pagsusuri sa dugo ni Lola sa pinakamataas na level ng screening at yakin ang uri ng lason sa lalong madaling panahon. Sech, Ginong Zhan, sisimulan na namin ito agad. Pagsusuri ng samplo. Bilisan Montag. Shan. Nanay, bakit kayo nandito? Pagkabalita na nagkaroon ng koma si Lola Zhan, agad kaming nagmadaling pumunta dito. Madam, kumusta na si Lola? Masama ang lagay niya. Baka nalason siya. Nalazon? Dr. Zhan, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa paunang pagsusuri, mayroong napakakomplikadong halo ng lason sa katawan ni Lola. Hinanap namin sa buong mundo ang mga kilalang paraan ng paggamot at espesyal na gamot, ngunit wala kaming nakitang lunas na ganap na tumutugma dito. Ano? Paano walang lunas? Sa kasalukuyang mga pamamaraan ng medisina, hindi namin ito kayang balitarin o neutralisahin ang lason na ito. Sa kasalukuyang kalagayan ni Lola, baka patuloy na humina ang kanyang katawan hanggang SA. Paano naman nangyari ito? Ang daming nangungunang eksperto sa medisina at gamot sa mundo, ayaw kong maniwala na hindi natin maililigtas si Lola. Hanapin ang lahat ng pinakamahuhusay na eksperto sa medisina sa buong mundo at lahis ito. At saka, imbestigahan kung sino-sino ang nakahawak sa pagkain ni Lola nitong mga nakaraang araw. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Ang lason ni Lola ay talagang walang lunas. Junyao, mukhang malapit nang mawala si Lola. Zanyawen. Hindi ba't hiniwalayan niyo ang pamilya Zhan? Bakit kayo nandito? Anong ginagawa mo rito? Tito, kami pa rin ang pamilya ni Lola.
May sakit siya. Dapat lang na bumisita kami, hindi ba? Jiang Yunchi. Bakit mo dinala si Suyumo dito? Walang nag-anyaya sa inyo rito. Walang nag-anyaya sa inyo rito. Ay. Si Jin Shanshan ang aking anak. May sakit ang lola ng asawa niya. Dumalaw ako sa mga biyenan, hindi ba pwede? Oo, tita. Mahal na mahal ako ng lola, kaya dumalaw kami. Ano ba? Walang dahilan ang pagiging mabait. Sandali, ang tunay na layunin nila sa pagpunta dito. Ay pahatiyakin kung totoong nalason ang lola, tama ba? Ang mga nagpakamatay sa lola ay silang apat. Zanyawen. Paano mo nalaman na nalason ang lola? Baka naman. Kayo ang naglason sa lola. Ano ba ay sinasabi mo? Lola ko rin siya, kahit na mas pabor siya sa'yo. Hindi ko siya papatayin. Tama, pinalayas na kami ng lola sa bahay. Wala kaming pagkakataon na lumapit sa kanya. Baka nagkamali si Shanshan na yon? Boss Zhan, ang naglason sa lola, ay nahuli na. Sino? Kayo palang apat ang naglason sa lola. Oo, ano naman? Sa mata ng lola, ikaw lang ang apo. Kung hindi ako gagawa ng paraan, ang kapangyarihan sa pamilya Zhan, paano mapapasakin? May tradisyon ang pamilya Zhan, ang jedi ng pamilya. Ang may hawak nito ang magiging puno ng pamilya. Gayon, nasa kamay na ng nanay ko. Ninakaw niyo rin ang jade ng puno ng pamilya. Oo, ngayon. Ako na ang puno ng pamilya Zhan. Kung matalino kayo, mag-empake na kayo at umalis. Saan Yavin? Ibigay nyo ang jade at antidoto. Kung hindi, papatirin ko kayong apat sa peder. Hindi na kayo makakalabas. Tiatsan, sayang lang ang effort mo. Ang lason ng lola ay walang lunas. Sa loob ng kalahating oras, mamamatay na ang lola. Suyumo, masamang babae ka. Jin Nan-elf, tumahimik ka. Sabihin ko sa'yo, pag namatay ang lola Zhan, wala nang proteksyon ng pamilya Zhan. Ang pamilya Jin ay magiging sa amin din. Ikaf. Nasaan ang doktor na hinanap mo? Bilisan mo. Sige, Ostan, hahanapin ka ulit. Sayang lang ang effort, wala nang pag-asa ang lola. Sanjunyao, ang dapat mong gawin ngayon ay hindi maghanap ng doktor, kundi maghanda ng libing. Little God of Wealth, ito ang iking Reimbosemang form. Hindi pwede ito. Tingnan mo ito. Munting diwata ng kayamanan. Ito ang Baikao Ning Huaden. Kayang lunasan ang halos lahat ng kakaibang lason at malulubhang sakit. Sino ang nagsabing walang lunas ang lason ni Lola? Ang gamot ko. Kayang gamutin ang lason ni Lola. Kaya mong iligtas si Jin Shanshan. Isang probinsyana lang ang alam mo, malamang hindi mo pa kilala ang mga bahagi ng katawan. Tama. Hindi mo alam kung saan mo nakuha ang sirang bote. Tapos nagyayabang ka na kayang lunasan ang kakaibang lason ni Lola. Baka galing lang yan SA. Isang ordinaryong tao, tapos nagpapanggap ka pa. Jin Shan Shan. Grabe ka, sobrang kalokohan, tu. Kung epektibo ang gamot na to, subukan na natin. Shanshan. Alam ko na mabuti ang intensyon mo. Pero ang kalagayan ni Lola ay hindi pwedeng pag-eksperimentuhan. Shanshan, mas mabuting itago mo na lang ang gamot. Baka kasi ay ngayon. Hindi tamang panahon para magpasikat. Shanshan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang lason na kinain ni Lola ay napakabihira at kakaiba. Kahit kaming mga pinakamahusay na doktor sa Tsina, ay walang magawa. Junyao. Inay. Delikado na ang kalagayan ni Lola, kaysa naman manood lang tayo. Habang naghihirap siya, subukan na natin ang gamot. Siege. Bilisan Montag. Nagpapanggap lang kayo, hintayin nyo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa peking gamot ni Jin Shanshan. Paano nito pabilisin ang pagpanaw ni Lola pagdating ng panahon? Ikaw ang papatay kay Lola. Nagising si Lola. Lola, Inay, Ano to, muling nabiyahe? Anong klaseng gamot to? anong nangyari sa akin? Bakit nandito kayong lahat? Lola. Nagising ka na. Inay, natakot kami sa'yo. Buti na lang nagising ka. Halika. Inay, tignan mo sa salamin.
Ang buhok ko, pumaitim lahat. Inay. Patingnan ko ang pulso mo. Matatag ang pulso, puno ng lakas ang dugo, hindi lang gumaling ang lola. Kundi mas malakas pa ang kanyang pangangatawan ngayon kaysa bago siya malason. Shanshan, anong gamot ang ginamit mo? Ang galing, parang nagbigay buhay ulit. Siyempre naman. Shanshan, ang galing mo talaga. Hindi. Bakit tumaitim ang buhok niya? Multo Zia. Imposible. Suyumo, hindi mo ba sinabi na ang lason na ito? Kapag nainom ay tiyak na mamamatay at walang lunas. Niluluko Montag ba ako? Hindi ka orin alam eh. Tumigil kayo. Jinshanshan, ano talaga ang? Mesla, hati mo ang yan. Tiyak na dahil sa gamot mo. Huwag hawakan ang nanay ko. Anong kinalaman ko diyan? Hinampas mo ang nanay ko. Deserve mo yan. Tigilan niyo. Zhang Yaqin, Shen Yichen, Suyu Montag, Jiang Yunqi, kayong apat ay sangkot sa paglalason at sinadyang pananakit, malaking pagnanakaw ng ari-arian, panluloko sa negosyo at iba pang kasalanan. Ngayon, ayon sa batas, ayo ay arestuhin. Lakat. Huwag mo akong arestuhin. Hubak. Tumigil ka. Ong aking jade pendant. Bitawan niyo ako. Bitawan. Ako ang tunay na puno ng pamilyang Zhan. Ngayon ay bisperas ng bagong taon, oras ng pagsasama at pagbabago. Yunya. Ngayong araw, ipapasa ko sa iyo ang pagiging puno ng pamilyang Zhan. CJ, Sana sa hinaharap, sundin mo ang mga aral ng ating mga ninuno at pangunahan mo ang pamilyang Zhan sa pagkamit ng mas malaking tagumpay. salamat po, Lola. Hindi ko sasayangin ang tiwala ng pamilya. At ipatatanggol ko ang ating angkan. Sa pagdating ng bagong taon, naway pagpalain tayo ng masaganang biyaya. Kapayapaan at kasiyahan. Maligayang bagong taon. Tara, Tagay. Ano ba ang nangyayari? Hindi mo ba gusto ang alak? Zhan Junyao. Buntis ako. Ano? Totoo ba? Talagang buntis ka? Ano, buntis? Naku, magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Ha ha ha. Shanshan, totoo ba ang sinasabi mo? Halika, pakiramdaman ko ang pulso mo, anak. Talagang pulso ng buntis. Naku, hahaha. Shanshan, magiging nanay ka na. Naku, magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya Zhan. Naku, paghahari ng pamilya. Dagdagan ang mayembro ng pamilya, ito ay dobleng saya. Nga pala, sa tingin ko ang silid sa silangan na may sikat ng araw ang pinakamaganda. Gawin nating silid ng sanggol. CJ, Kuya, kailangan mong bigyan ng panibagong kasal si Ed. Ang pinakamalaking kasal. CJ, Nga pala, handa na ba ang silid para sa sanggol sa ospital? Ang bata ay dapat kasing talino ni Ed at kasing gwapo ng bayaw. Shanshan. Mahal kita, tayo ay magkakasama habang buhay, hindi tayo maghihiwalay. Esan. Munting Diyos en Yaman, Jin Shanshan. Tapos na ang iyong pagsubok sa mundo, maghanda ka. Para bumalik sa langit at magulat. Susugod ako. Ang Rina ay may mabuting gawa sa pagpapatakbo ng Yaoqi. Aking ipagbubunyi kayo. Tapos na ang pagsubok ng munting Diyos ng yaman sa mundo. Mangyaring maghanda ang lahat ng mga Diyos. Pasalubungin ang pagbabalik ng munting Diyos ng yaman. Lao Zhao. Tingnan mo kung gaano kaganda ang hakbang ko. Ano ang sinasabi Montag? Hindi kita marining. Ang alak na ito ay napakalakas. Naging bingi na ako. Kung walang Diyos na mamamahala sa pagtanggap, magkakaroon ng problema. Rina ng langit, dumating na ang oras ng pagbabalik ng munting Diyos na yaman. Ngunit walang Diyos na tumugon, baka mahuli tayo sa oras. Mangyaring bigyan ng utos ang Rina. Para saan pa siya babalik? Yang kuripot na yan. Laging pinahihirapan ang pagre-reimburse ko. Binibigyan ako ng sakit ng ulo. Rina, ano ang gusto ninyong gawin? Ipagbigay alam ang aking utos, ang munting Diyos ng yaman na si Jin Shanshan. Bagamat tapos na ang kanyang pagsubok, dahil sa kanyang mabuting gawa sa mundo. At pagpapala sa dalawang pamilya, siya ay mananatili sa mundo upang maranasan ang buhay.
at mamuhay ng masaya kasama ang binata ng pamilyang Zhan. Ang galing. Rina, ito ba ay ayon sa batas ng langit? Kung sinabi kong ayon, ay ayon. Sige na, kung magdadaldal ka pa, babawasan kita ng sweldo sa loob ng 100 taon. Opo. Pupunta na ako para magbigay ng utos. Bilisan Montag. Ang galing ng Rina. Hindi naman. Kakasimula pa lang ng magandang buhay ko, ang gwapo kong asawa at Ebs. Hindi pa ako nakakasawa humipo, sayang kung uwi ako. Munting diwata ng kayamanan. Ipinapahayag ang pinakabagong utos ni Rina ng kanluran. Pinahihintulutan kang manatili sa mundo, maranasan ang buhay, pagtanda, sakit at kamatayan. At mabuhay ng masaya kasama si Zhan Junyao. Ang ibig sabihin ni Reyna ng Langit, pwede na akong manatili. Shanshan, ano nang sinabi mo kanina? Wala, ang ibig kong sabihin, masaya akong makakasama ka sa habang buhay. Ito ay isang napaka-espesyal na bagay. Shanshan, mahal kita. Sana'y magkasama tayo hanggang pagtanda.